Hindi laban sa atin ay panig sa atin. Kakaiba sa kaisipan na kapag hindi natin kasama kalaban natin. Bahagi yun ay pinamamanig na Jesus natin na yung kaisipan na ang lahat ay kasama sa pagkilos upang higit na makita yung pagkilos ng Diyos. Bahagi ng kaisipan na ang lahat ay pwedeng maitulong para sa ikaayos at pagkilala sa kaharian ng Diyos. Bahagi yun na ito yung kaisipan. Ibig sabihin, ito ay nagpapahayag na pakapagkansa na lahat ay pwedeng maging bahagi upang makita ang pagkilos ng Diyos sa daigdig na ito. So, ibig sabihin, hinahanap yung pwedeng pagbasihan ng pagbabalangkas, yung pagkakaisa, yung pagkipag-ugnayan, maging kasama upang nakabilang sa tinatawag natin katulad ng pinamanig sa Ebanghelyo ay nagpapalayas na demonyo. Nagpapalayas sa kasamang espiritu. So, ang pinapalayas ay masama. So, ang ginagawa ay kabutihan. Kasama natin yan. Pero bahagi rin ang paghinay natin kung saan ito ay kung tawagin natin ay yung mga tinatawag natin mga nanliliglang. May mga pagkakataon kasi sabihin na hindi kasama kami. Pero yun pala ay hindi naman. Katulad na halimbawa may mga nangihingi kasabihin sa simbahan. Hindi naman para sa atin. Bagamat yung sentang simbahan, very broad. Ayun pala, dito mo nakita natin. Ang mga pinangingi, hindi naman sa simbahan natin, makita rin. Sa simbahan kay Tuloy. Yun naging bahagi ng ating karanasan at ng kasaysayan. So, hindi yung gano'n yung ibig sabihin. Yun panlilin lang. Mag-ingat din tayo sa mga nanlilin lang. Hindi namin pinagbabawalan ng mga tao na kumilos para maging kabahagi natin para maipakita yung paghahagi ng Diyos. Pero sana maging maliwanag or else ay marami sa atin ang gagamitin ito para linlangin ang mga kasapi natin. Kaya napakahalagang makita, pero ano yung mentalidad na sa bayan ng pumunta pa? So, ang lahat na ito ay gumagawa ng kabutihan, good. Bahagi yun, mapagkilusin natin. Pero mag-ingat din tayo sa pag-aaral natin ay kasama natin. Pero yung pala yun, ginagamit lang tayo. Ginagamit lang tayo. Maraming mga pagkakataon na
pwedeng gamitin tayo personally. Kala mo kasama ko, pero yung pala ginagamit ka lang para sa kanyang sarili pagkilos. Bahagi rin mo yun. Or, mali ba na lang kung talagang nagkansa kayo? Sige, magkamitan tayo. Pero dapat maliwanag. Kasi kung minsan hindi mo alam, ginagamit ka lang pala sa kanyang sariling pagtulog. Kahit na yung simbahan, pagkakataon na kung saan yung makita natin, pangalagaan rin natin na makita natin baka mamaya ay ang akala ay natin ay kasama pala natin. Yun na nga, sa kalimbawa noon, akala mo para sa atin, yung pala rin para lang sa kanila. Kaya ito yung paanyaya. Pero maging bahagi ng aming kaisipan namin na kung lahat yan ay nakatutulong at tunay na nakatutulong, kasama natin yan. Kasi yan yung mensahe ng Jesus. Yung makita, yung pagkilos ng Diyos sa daigdig na ito, maging kabahagi ng patuloy na pagtulong upang maipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Kaya napakalaga rin yung yung pagkilala natin na ito pagay talagang makadus o nagpapanggap lamang na makadus. Bahagi yun. Ito ba talaga ay para makatulong sa bawat isa o ginagamit ng tayo para sa kanyang sariling kabutihan o sa kanyang sariling kapakanan. Kaya kinakailangan din natin na higit na pagkilala sa pinamanin ng poong ni Kapao. Kinakailangan din natin na paano natin malalaman yan? Dapat din palagi may koleksyon tayo sa Diyos. Kasi kung may koleksyon tayo sa Diyos, malalaman natin kung yan din ay galing sa Diyos. Kasi bahagi mo yun. Paano mo malaman na hindi yan sa Diyos? Maliwanag.